Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So may lumabas po na matrix ngayon at ang sinasabi o ipinapakita ng matrix na ang pinaka-mastermind po talaga ng blood control project ng DPWH. Ito yung mga ghost project. Basta lahat ng mga anomalyang projects ng DPWH, ang tinuturong mastermind, walang iba kundi si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pero ang nakakapagtaka, bakit ang nakasuhan si Bong Revilla, si dating Senador Bong Revilla? So nagtatagumpay po ngayon talaga yung Marcos administration na i-divert yung atensyon ng tao. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, hindi na masyadong naririnig ngayon yung pangalan ni Martin Romualdez. Wala nga tayong balita kung nasaan ngayon yung kumag na yan. Pero ang pinakamaingay ngayon na issue ay yung, yung pagkakakulong nga ni Senator Bong Revilla at yung pagsabit, 'di ba, yung kumbaga yung pagdikit sa mga Duterte na kumbaga may kontsaba nangyayari between former Senator Bong Revilla at kay Sara Duterte. So ito panoorin po natin ano ba yung matrix na sinasabi na nagtuturo nga daw dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Ito panoorin po natin pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Gagawin nilang trophy si Revilla para, oy, okay na. Kalimutan na natin si Romualdez, nakakulong na si Revilla. Mantakin mo lahat ng tao, tinuturo, ito, yung matrix, pakita ko lang sa inyo yung matrix. Ayan yung matrix, lahat sila, ang tinuturo, isa't isa, ay si Zaldico at saka si Romualdez. Di ba? Tapos alam naman natin, sa ibabaw ni Romualdez, meron talagang, alam natin kung sino yan. Nakangiwi dyan, sigurado yan. Ang picture na dyan, nakaganyan yan. Sino kaya yung nakangiwi na sinasabi dito? Na nakaganon yung mukha? Posible kaya yun yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng Pilipinas ngayon? Pwede kaya? Di ba? Totoo. Alam natin yan. Pero mantakin mo, biglang ang kinulong si Revilla, anak ka ng katarantaduhan. Gago! Ulitin ko I am not saying na hindi guilty si Revilla. That's not my point here. But my point here, it's really obvious. Really obvious na una, hindi naman siguro tanga yung mama. Nakulong ka na nung una. Dahil sa pag-chismis sa'yo nung iba. Dahil sa pambibintang sa'yo. Tapos, ulitin ko. Hindi, di ba? Parang, ako medyo malabo sa isip ko yun Parang, paano nangyari yun? Nakulong ka na nga, pinagbintangan ka na nga nakalaya ka na. Sabihin yung, salamat, nakalaya na ako. Dahil sa pagkakulong ko sa ganitong issue na hindi naman totoo. Tapos nakalaya ka na. Tapos, sandali, gagawin ko siya uli parang tanga. So parang yung kasabihan nila sa English, di ba, na the lightning will not strike in the same area. Diba? Hindi naman daw tatama yung kidlat sa parehas na lugar. Pero dito, common logic nga, sabi nga dito kumbaga nakalaya ka na nalusutan mo na yung ganyang problema Tapos uulitin mo uli. Parang ano yun, nawili ka doon sa loob ng kulungan at namimiss mo na yung buhay doon kaya ka babalik ulit. Diba parang kung logic lang ang iisipin, talagang ano lang dito, easy target lang talaga rito si Bong Revilla. Parang yung isa pang sitwasyon diyan yung halimbawa, 'di ba, may snatcher na hinahabol, ganyan, may nang snatch. Napadaan ka. Ikaw kumbaga ikaw nagkaroon dati ng record din ng ganung issue. Pero na-acquit ka dahil nga napagbintangan ka. Ikaw kagad ang magiging person of interest dahil nandun ka sa area kung saan nagkaroon ng snatching. Ikaw agad yung ididiin. So ganito yung nangyari kay Senator Bong Revilla. So talagang napakalungkot nung itong pagpasok ng New Year kay Senator Bong Revilla. Yun nga, himas rehas uli siya.
Tanga, ano to, tanga lang? Ganon? I don't think so. Eh, kitang-kita naman with all the other circumstantial evidence. Sa minority report, kitang-kita nyo, tinuturo si Romualdez at si Zaldico tsaka yung mastermind. Biglang ang kinulong si Revilla. Gaguhan no? Kasi nga, ngayon, yung mga millennial, parang meron na silang tampulan ng kanilang banat o pangbabash. Ngayon, binabash nila ngayon ng sobra si Revilla. Kita mo na, nakulungan na dati, ulitin mo ba? Yung mga walang alam. Hindi, tanungin mo, convicted ba siya noon o hindi? Tanungin mo yung mga nagsasabi, nakulong siya noon, ulitin mo ngayon. Tanungin mo sila, alam nyo ba nangyari sa kaso? Convicted ba siya noon o dismiss yung case niya? Basta nakulong siya. Kailangan na kaming pakialam nyo. Nakulong siya, nakulong. Kasi nga bobo eh. Marami ngayon mga Gen Z na bobo. Yung totoo. Hindi nila alam na talagang naabsuelto yung tao kasi nga it's not enough evidence. Wala. Actually, totoo yung sinasabi niya dito. Ganyan ngayon yung thinking ng mga Gen Z. Ginagawa na nilang kakatuwa yung nangyayari na hindi nila naiintindihan yung politika talaga. Kumbaga sa kanila, lahat ito puro kalokohan lang. So hindi nila naiintindihan pa yung politika. Kasi tayo, ganyan din naman tayo before na hindi pa tayo masyado sa politika. Lahat ginagawa nating kakatuwaan. Andiyan pa ngayon time, 'di ba, na naging kahit paano pinupuri natin yung mga makakaliwa. Pero nung time na medyo nag-mature na tayo, doon natin nakita yung mga maling gawain nila. Kaya naging doon nabuksan yung mata natin nung naging mature tayo. So itong mga Gen Z ngayon, hindi nila naiintindihan yung ganyan, yung mga legal system natin, yung acquitted, dismiss, mga ganyan. Sa kanila, basta nakulong, ang labas sa kanila, guilty kagad. Wala. Tapos ganyan sasabihin, nakadalawa ka na. Bobo pa rin kami, bobo. Nakadalawa ka na, nakadalawa na. Lalo na yung mga political analysts na walang trabaho. Kasi nga, ang motibo kasi nila ay eto, simpleng-simple. Eto. Pandarambong at katiwalian ang ilang akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang kanilang motibo. Talagang durugin si VP Sara Duterte at kinukonek sila. Eto tingnan ninyo, iko-connect na naman nitong hayop na aso na to. Sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV at isang grupo. Ayun, yun nga, talagang marami pa sa atin talaga yung hindi pa naiintindihan kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa gobyerno natin. At talagang mas kumbaga rito, hindi pa mulat yung mata ng mga Gen Z, yung mga bagong botante. Hindi pa nila masyado talagang naiintindihan yung politika, na nakabase lang sila kung ano yung mga nakikita nila sa social media, especially sa Facebook, kung ano yung mga nababasa lang nila. Hindi pa nila yun talaga binibigang pansin na mag-research sila kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. So kahit ipaliwanag pa yan sa kanila, sarado na yung mga isip nila pagdating sa ganyang bagay. So yan yung mas madaling nami-mislead ng mga gantong politiko. 'Di ba? Kaya nga yung mga kabataan nadadala sa bundok ng mga makakaliwa kasi nga madaling mga vulnerable yan, madaling paikutin. Nandiyan yung, 'di ba? To the point na pati yung paghawak ng armas nawawala na sa isip nila na ito against sa batas ng Pilipinas. Pero dahil nga nabe-brainwash na, nagiging normal na sa kanila at yun nga, napapasabak sa gera doon sa bundok. Yun nga, may natetegi mga estudyante na pinaghirapan ng mga magulang nila na pag-aralin. Ang nangyayari, iiwanan na lang sa bundok kapag ito may nangyaring hindi maganda. So, ingatan po natin yung mga kabataan. So, hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.